Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat sa mga kasama natin mula sa institutional sector, sa pangunguna ni na Sir JC ng MIS, o miso po natin. Saya ni Sir JC ngayon, Vice Mayor Dodot, mga konsyal, magandang umaga din sa inyo. Nung isang araw, bumisita po ako sa temporary facility natin ng City Health Department sa Pasig City Sports Center. At nais ko lang i-komenda ang lahat ng mga nagtulungan para maging posible yun, mula sa ating city administrator hanggang sa engineering department, sa MIS, at sa lahat, syempre sa CHD mismo, kinadopi, dahil ito po yung sa 5th floor dati ng Old City Hall. Kita natin kung paano nagiging posible ang mga bagay na napakahirap o halos imposible pag nagtutulungan po tayo. At kahit temporary yung ating pasilidad sa sports center, nakita natin na maayos, kundi maganda pa nga ang pagkakalatag nito. Kaya congratulations sa lahat. Siguro may konting lang, nung nandun ako, Sir JC, na wala yung internet nila. Parang ilang beses yata naputol. Pero pag online naman sila, maayos naman. Siguro kailangan lang i-check kung bakit kaya nagkagano. Parang mga 3 times yata nawala. Pero overall, maayos, maganda. Pati mga ibang temporary facilities natin, nagagawa natin ng paraan. Kahit na mahirap, transition, papunta dito, lahat. Pero nagagawa natin ng maayos. Kaya thank you. Alam ko, extra trabaho para sa lahat. Pero para naman po ito sa lahat ng Pasigueño, para sa atin din to, para sa susunod ng mga henerasyon natin. Kaya talagang sulit naman siguro yung mga ginagawa ng OGS na pag-iimbentaryo, katakot-takot na pag-iimbentaryo, nagagawa po natin ng maayos. Kaya maraming salamat po. May gustong ipa-announce si Councilor Pao Santiago, may ordinansa nila ni Councilor Simon Tantoco. Initiative nilang dalawa. Chairman si Councilor Pao ng ating Committee on Senior Affairs sa ating sanggunian. Dalawa yata yung gusto niyang i-announce pero isa na lang muna. Yung sa ating octogenarian, di ba may clamor ang ating mga nanay, tatay, lolo at lola sa Pasig na yung centenarian benefit mula sa lokal na pamahalaan ay babaeng edad, noon ginawang hanggang 90, ngayon naman binaba hanggang 80 years old. Kasi pag 80 years old, hindi na centenarian yun, octogenarian na siya. So nagkaroon ng bagong ordinansa para sa 80 years old, 85, 90, 95, tapos 100 may makukuha ng konting incentive, benefit. Kaso nung unang implementasyon natin, nagkaroon ng konting hindi naman problema, pero nakita natin na pwede pa natin improve yung ordinansa. Bakit po? Kasi pagka 81, 82, 83, 84 years old, ganun din. Sa 91, 92, 93, 94, wala po sila. Aantayin nila hanggang mag-80, 85, 90, 95, 100 po sila. Hindi naman sa pero paano kung hindi makaabot sa 85, 90, 95, 100, di ba? Sayang naman. Yung 80 may matatanggap pero yung 84 wala. So ang ginawa po natin, usap kami ni Councilor Simon at ni Councilor Pao, lahat ng mga konsyal natin, ni Vice Mayor, inamendahan po natin para kahit yung mga nasa gitna, 1, 2, 3, 4, ay makukuha na rin nila yung benefit. Tapos nung nakaraang linggo, nakapag-meeting, antayin na lang yung announcements ng OSCA. Siguro through PIO, mag-a-announce po kung kailan po, kasi kakapasa lang ng ordinansa. Siyempre, kailangan paayusin yan. Kailangan budgetan na maayos, kailangan tigdaan natin sa tamang siguro, Councilor Pao, siguraduhin na lang natin na maayos yung implementation natin. Kasi baka mamaya, pumunta na kagad. Alam mo ng mga seniors, talagang maaga lagi ang senior. Pag sinabi mo sa senior natin na 9 a.m. ang simula ng payout, 4 a.m. may nakapila na. Yan ang lagi natin pinapaalala din sa senior, huwag masyadong maaga. Kasi
Di naman kailangan pati sa mga payout po natin, pati noong December, pag sinabi, kasi may ilan pa tayong manual, di ba? May naka-ATM na, pero may ilang libo pa rin na manual payout tayo. Alam yan ng mga pagador natin. Ang problema, hindi naman talaga sila marami. Kaso, pag sinabing yung gantong letra, 10 a.m. ang simula, gantong apelyido, gantong letra, 10 a.m. o kaya sasabihin, 2 p.m. 2 to 4 p.m. kayo. Pag sinabing 2 to 4 p.m., 8 a.m. nandun na. Tapos, pag-aantay ng matagal, di ba? So, paalala po natin sa ating mga nanay at tatay na huwag masyadong maaga para hindi kayo mag-antay ng matagal. So, ganun din po sa ating mga octogenarian pataas, ay antayin lang po natin yung announcements ng PIO, ng OSCA, para maging maayos lang yung implementasyon natin. Ganun din po yung sa local senior pension na ini-expand na po natin ngayon. Nung nakaraan, yung sabihin na nating hadlang o challenge po para rito sa expansion natin ay yung data sharing natin sa SSS. Kailangan malaman natin kung sino ba yung may mga pensyon sa SS. Sino yung may pensyon na 2,000, sino yung may pensyon na mas mataas. Sa panukala ni na Councilor Pau ay yung cut-off natin. Nagsimula tayo, local senior pension, yung mga walang-wala po talaga. No? Wala ng trabaho, walang income, 65 pataas, at walang ibang pensyon. No? Bukod sa DSWD, kasi maliit lang naman yun. Pero ngayon po, ini-expand na natin para makasama yung mga may SSS pension na maliliit hanggang 4,000 pesos kasama na po sa ating local senior pension. Ngayon, kaya hindi pa natin siya na pasa mula last year dahil kailangan maayos yung usapan natin ng SSS. Sa pangunguna ni Councilor Pau last week, nagkaroon na po ng committee hearing at dumalo ang Vice President mismo ng SSS at in principle, nagkasundo na kailangan na siguro mag-memorandum of agreement or data sharing agreement, DSA, para dun sa data sharing nga po, para at least maayos po yung magiging implementasyon natin. At last week, sa committee hearing nila, sa ating Committee on Senior Citizen Affairs, ay in principle, nagkasundo na po ang LGU at ang SSS. Maraming salamat sa SSS. Kaya mas mapapabilis na yung implementasyon natin. Muli po, abangan na lang natin yung announcements ni Ma'am Krishna ng PIO. Maraming salamat po sa ating lahat. God bless. At adjourn na po tayo.